judicially evasive yung naging ruling, if I may critic it, yung naging ruling diyan sa pag-deny ng TRO. Wala daw kasalukuyang danger o peligro na nagaganap kung bakit dapat sila mag-issue ng TRO, being an extraordinary writ at gagamitin mo lamang in extremely necessary case or cases. Itong banta, yung pangingialam ng banyagang tribunal kagaya ng ICC, hindi pa ba malinaw na bantayan sa kapwa natin Pilipino? Hindi pa ba pag-asulto yan? Hindi pa ba ito assault on our sovereignty? Hindi ba yan pagtapak, pagyurak, pambababoy sa ating saligang batas? And I agree, again, with the dissenting opinion of two justices, si Justice Hernando at si Justice Ami Javier Lazaro. Ami Lazaro Javier, sorry, lagi ko nagpapalit. Si Justice Ami, yung kanyang desisyon na talagang linalabag nito yung malinaw na ipinag-uutos ng ating saligang batas na dapat dumaan sa local court process, local judicial process, yung pag-i-issue ng warrant. So, sinimulan kay Bato, sinigundahan itong paglabas ng kaso agad-agad laban kay Jinggoy Estrada, sinong kasunod na arestuhin? Senador Dante Marcoleta? Sinong kasunod? Si Senador Joel Villanueva? Sino pang kasunod? Si Senador Chis Escudero? At kasali rin ba si Senador Mark Villar? Ito yung dapat nating bantayan. One thing that I can tell you, one thing that I can assure you, yung sentimiento at suporta ng pamamayang Pilipino ay nasa inyo. Wala doon sa minorya. Malinaw yan. Sana ay maging makatotohanan din yung hiling o yung wishful o yung hope na ipinalabas ni Senadora Camille Villar na sana ay walang maghuhudas sa 13. Malinaw, klaro. Malinaw yan, klaro yan, isang executive power grab. Ano ang executive power grab? Ito po'y nagaganap kapag kayong leader o namumuno sa executive branch. In our case, in our system of government, ang namumuno sa executive branch ay ang presidente o ang pangulo. And in our case now, unfortunately, si Bongbong Marcos. So ang executive power grab, it happens or it occurs when the leader of the executive branch unilaterally bypasses, weakens, or eliminate yung institutional or constitutional checks and balances. Dahil nga ho, di ba yung sa ating sistema ng pamahalaan ay meron tayong 3 branches of government. Yung executive, yung judiciary, at yung legislative. Not necessarily in that order, but they're supposed to be co-equal branch. Independent yung 3 yan, co-equal. Walang mataas, walang mas mababa. Pantay-pantay sila. At yan po yung sistema dapat na pinaiiral, may checks and balances. Kanya lamang, nakikita natin na dito sa kasalukuyang administrasyon, malinaw, klaro, merong ginagawa at ipinapatupad na executive power grab. Meron tayong kasama na nanunood mula sa Ilocos Norte, si Jerlina Arago Calobong. Maraming salamat, Jerlina Arago Calobong. Nagmumula siya sa Ilocos Norte. Maraming salamat. So yan po yung nangyayari sa atin. Nakikita natin, nasasaksihan natin, dilat ang ating mga mata, ang inyong kamulatan, yun naman ang layunin natin, ay nakikita natin na yung leader ng executive branch, and again, in our system of government, bagamat 3 branches, co-equal, separate, and independent, ang executive branch ay pinamumunuan ng Pangulo. At ang Pangulo natin ngayon, unfortunately, ay si Bongbong Marcos. At ang kanyang ginagawa, nakikita naman natin, there is a concerted and conscious effort to unilaterally bypass or weaken or eliminate the institutional and constitutional
system of checks and balances. Ano? Para lamang anong layunin? To consolidate authority or consolidate power sa kanya, sa executive department. Sadyang papahinain o sadyang pinahihina yung dalawa pang branches of government, yung lehislatura at yung hudikatura. But in our case today, yung executive power grab, nakita naman natin kung anong ginagawa sa Senado. Talagang yinuyurakan yung mga propaganda arm ng kasalukuyang administrasyon, talagang umuusok yung kanilang mga write-up, PR job, talagang dinidiscredit ang ating kasalukuyang Senado. Ito yung nagsimula nung nagkaroon ng palitan ng liderato diyan sa Senado. Yung mayorya ay pinamumunuan na ngayon nung ating isinasalarawan at sana'y magkatotoo yung Patriot 13, no? Yung makabansang 13. At sana sa 13 yan ay kahit sila ay under attack, ay wala sanang maghuhudas diyan sa 13. At itong executive power grab, it usually involves the ruling by the administration by undermining the constitutional guardrails, by undermining the democratic guardrails. Talagang binabasag at pinahihinang sadya yung mga institusyon at sinasagasaan yung diwa at garantiya at itinatakda ng ating saligang batas. Maraming salamat po sa ating maghahalos 1,000 live viewers dito po sa aking Magic Eye. Muli ho, tayo ay naka-shadow ban. Ang akin pong kunting lambing sa inyo, yung nasa Facebook, sana po ay patuloy kayong mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share po kayo. Yun po yung aking munting hiling. Mag-share po kayo at mag-follow. Ganon din po yung nasa YouTube. Sana ay patuloy kayong mag-engage para maging mas interactive ang ating live podcast ngayong araw na may pamagat na executive power grab. Sana ho'y patuloy kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share at mag-subscribe sa YouTube at sa Facebook. Sana ho, paki-share po ninyo para malabanan po natin yung ginagawang shadow ban sa aking pahina. No? Maraming salamat sa inyo. At yun nga ho, ito makikita natin na yung kanilang pagtatangka o yung kanilang ginagawa to seize power, consolidate, or increase the authority and control in the executive branch by using undemocratic, opportunistic, and exploitative means or method. Nakita natin yan. Talagang sinasagasaan ng saligang batas. Nakita rin natin yung naging epekto nitong executive power grab. Sa lahat po ng antas ng ating lipunan, negatibo at bangkarote ang trust at approval rating ni Bongbong Marcos. Bakit? Hindi lamang sa hindi na siya popular, kundi nakikita ng tao itong nagaganap na executive power grab. Ulitin ko ang executive power grab ay isang pagtatangka o yung talagang deliberate effort ng isang grupo o tao na kunin niya to seize additional authority or consolidate all power and authority in the executive branch gamit ang isang undemocratic, exploitative, and opportunistic means or method. Kagaya niyan, nakikita natin merong ibinalita diyan na lumabas yan sa Senado, yung pagtatangkang CONAS, naging topic din natin nung isang araw, yung Constituent Assembly. Bahagi ito ng playbook ng executive power grab. By all means, kinakailangan masagasaan nila, ma-bypass nila, mapahina nila o mabuwag nila ang lahat ng institutional or constitutional safeguards. Yung institutional or constitutional checks and balances. Yan ang nais ng administrasyon. At si Marlene Joy, maraming salamat sa iyo, Marlene Joy. Nakikita natin dyan yung CONAS o yung term extension. Merong nagbabadya na nagbabantang Constitutional Assembly. Huwag din tayong pumayag dyan dahil bahagi yan nitong executive power grab. Pag hinayaan natin ito, hindi na bababa sa poder itong
si Bongbong Marcos, ang kanyang pamilya, ang kanyang angkan, yung Marcos Romualdez. Huwag nating pahintulutan yan. Hindi naman tayo tau-tauhan at hindi tayo nabubuhay sa isang malamonarkiya na sila ay hari at hayaan na lang nating maghari-harian. Itong executive, klaro, malinaw, merong nagaganap na executive power grab. Nandiyan yung paggagamit, uulitin ko nung pamamaraan na undemocratic, exploitative at opportunistic. Ano yung undemocratic? Nakikita natin na sinasagasaan lahat ng kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Maging senador ka man, maging halal na opisyal ka man ng ating pamahalaan, o kaya ay pribadong mamamayan ng ating bansa. Walang pili-pili. Basta't naandyan yung undemocratic means para lamang magpatuloy itong ginagawa at napapanood natin, klaro, na executive power grab. Dahil dito, dahil sa inyo, malam kong mulat kayo, nakikita ninyo, alam ninyo, nasasaksihan ninyo yung nangyayari sa ating bansa. Kaya naman, ayun, nakita ko din, matagal ko nang hindi nakita ito Yung Mamosto family, maraming salamat. Mamosto family, sila Alma, matagal ko nang hindi nakikita o baka lang masyadong mabilis yung mga dito sa ating crawler. Mamosto family, maraming salamat. Lagi kayong nakasubaybay at lagi kayong nakaalalay sa ating programa. Ganon din si V. Esquierdo. Kinakailangan kong batiin at kilalanin kayong lahat sapagkat ito pong programang ito ay programa ninyo. At wala po tayo dito kung hindi po ninyo tinatangkilik at hindi po ninyo patuloy na sinusuportahan ng ating pahina. Kaya yung akin pong hiling lang, sana ho para malabanan natin yung shadow ban na naka-implement po sa ating pahina ngayon, sana ho ipatuloy kayong mag-share. Parehong platform sa YouTube at sa Facebook. Paki-share po ninyo, mag-follow po kayo, mag-subscribe po kayo. Yun po yung aking munting pakiusap. Meron din tayong kasama si Armida De Vera watching from Hong Kong naman siya. At meron din, syempre, ang ating kasamang Pobreng Bisaya. Si Pobreng Bisaya ay nasa Saudi Arabia. Maraming salamat sa iyo, Pobreng Bisaya. And may God bless you too. Maraming salamat sa iyo, Pobreng Bisaya. At yan, nakikita natin, ang naging resulta, negatibo at bangkarote ang approval at trust rating ni Bongbong. Incidentally, ang palitan kanina, para lang updated dahil ang dami nating mga overseas Filipino workers dito nakasama at mga Filipino migrants, ang palitan kanina ay naglalaro sa 61 pesos and 71 centavos to 61 pesos and 85 centavos ang halaga ng dolyar kontra piso. Hindi lang ho natin ma-check ngayon kung magkano talaga nagsara, but during the trading today, naglalaro yan, ang presyo ay hovering between 61 to 70 hanggang 61 to 85. Mahalaga yan sapagkat itong executive power grab na ating nasasaksihan lahat, nakikita natin yan. Kinasuhan na yung mga kritiko. Executive power grab, pahinain ang Senado. Pahinain ang kasalukuyang mayorya sa pamumuno ni Senador Alan Peter Cayetano. Tingnan ninyo kung bakit ko sinasabing klaro ang power grab. Labas agad ang kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada. Labas agad ang kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada. At kanina'y kinamusta ko siya. Siyempre malungkot yung tao, si Senador Estrada, at nagpasalamat at tayo nagpahatid ng personal na mensahe sa kanya na maging matatag. Ano ang implikasyon nung paglabas ng kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada? And I think ngayong hapon ay naraffle na ito sa Sandigan Bayan, mukhang napunta sa second division ng Sandigan Bayan. Apparently from an informant, nandoon daw sa second division ng Sandigan Bayan. Subalit malinaw din ang sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. Maisog na kanyang sinabi, so be it. Kung kinasuhan siya ng plunder, so be it.
Kung lalabas ang warrant of arrest laban sa kanya, so be it. Kung ang recommendation ay no bail or no bail recommended, so be it. Mga kababayan, suportahan natin yung ating 13 senador, yung Patriot. Sana yung 13 maging matibay kayo. One thing that I can tell you, yung ating Patriot 13, one thing that I can tell you, one thing that I can assure you, yung sentimiento at suporta ng pamamayang Pilipino ay nasa inyo. Wala doon sa minorya. Malinaw yan. Sana ay maging makatotohanan din yung hiling o yung wishful o yung hope na ipinalabas ni Senadora Camille Villar na sana ay walang maghuhudas sa 13. Ano ho? Ito. Yan si Brian Lim, si Congressman Brian Lim ng PPP Party List. Magandang hapon din sa iyo, kaibigan. Isa kang tunay na kaibigan sapagkat kamo ako isang magandang lalaki na nagsasalita diyan. So maraming salamat at patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-comment, mag-react at mag-subscribe at mag-follow sa pareho po nating platform. Ano? So klaro yung power grab. Lumabas agad yung rekomendasyon na kasuhan si Senador Jinggoy Estrada ng plunder. And chances are yung plunder non-bailable. Non-bailable. Subalit, sabi nga ni Senador Jinggoy Estrada, ibinabahagi ko sa inyo mga kababayan, kinamusta ko siya kanina, nagmensaya ko ng mensahe ng suporta at pakikisa sa kanyang paninindigan. And in fact, I told him, whatever little help that I can extend to you, let me know. Do not hesitate. At basta't kaya ko, tutulong ako. At sinabi naman at maging matapang, maisog ang naging pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na they will exhaust all legal remedies. Tama naman. Diba? Dahil siya'y naniniwala, walang kaso laban sa kanya. Ito'y bahagi ng executive power grab. Sadyang pahihinain, sadyang ibabypass, sadyang lulusawin ang independence ng Senado. Huwag na natin pag-usapan yung mababang kapulungan. Iilan lang naman talaga ang mga naninindigan dyan. Iilan lang naman talaga ang katulad nating tunay na oposisyon. Tunay na lumalaban sa bangkarote at korap na administrasyong ating nakikita at napapanood ngayon araw-araw. Ano ho? May mga ibang, sino ito? O si Lily Isaac Mina from Australia naman si Lily. Maraming salamat. Si Zenki Leong, maraming salamat watching from Zamboanga del Sur. Tapos may kasama din tayo, tama yung kanyang sinasabi, yung executive power grab is nothing but political harassment, political persecution, political oppression. No? Sabi rin ni Aicog Labda, pero si Tambaluslos libre pa. Tatalakayin natin yan, Aicog. Klaro ang power grab. Again, it is an attempt by a person, a group, or the executive branch of the government that we have today under Bongbong Marcos to seize and control and consolidate authority sa kanila gamit ang undemocratic, exploitative, at opportunistic na pamamaraan. Case in point, labas agad ang kaso ni Senador Jinggoy Estrada. Sino ang kasunod? Kasunod na ba si Dante Marcoleta, si Senador Dante Marcoleta? Isusunod ba si Senador Joel Villanueva? Isusunod ba si Senador Chis Escudero? At kasama rin ba si Senador Mark Villar? Nakikita natin yung pattern. Ito, yung bahagi ito, yung mga personalidad na ating binanggit, ay bahagi ng aking isinasalarawan na Patriot 13. Yung 13 senador na tumindig at hindi matanggap ng Malacanang, ng kasalukuyang administrasyon na hindi na nila kontrolado ang Senado.
Nagulat sila na itong pagpapalit ng liderato, dapat nating suportahan itong kasalukuyang mayorya ng Senado sapagkat alam ninyo, itong kasalukuyang liderato ng Senado, wala itong kumpas mula sa Malacanang. Hindi ito mga tao ng Malacanang. Sa ngayon, at least for now, nakakatiyak tayo dyan, nakakasiguro tayo dyan. Ayaw ng Malacanang yan. Bakit? Kasi nga, ang kanila ay ipagpatuloy yung executive power grab. At ang executive power grab para sa mga kakapasok at kakasali lamang, ito'y nagaganap kapag ang leader ng executive branch, in our case, yung Pangulo, si Bongbong Marcos, ay unilaterally bypasses, weakens, or eliminate the constitutional or the institutional checks and balances. Ang kanya pinipwersa niya at ang kanyang pamumuno ay maisasalarawan mo or you can describe by undermining the constitutional guardrails, the democratic guardrails. Paano? Again, by employing undemocratic, exploitative, and opportunistic means and methods. Nandyan yan. Nandyan, nakita natin yung kay Bato, kay Senador Bato, nauna. Walang warrant na inisyu ang local court, pero pinipwersa nilang iserve yung warrant ng ICC. At na marami nang nagdiskurso tungkol dito, na diskurso na rin natin na kesyo raw ang ICC ay isang foreign tribunal at hindi foreign court, kanya may bisa ang warrant, mali pa rin. Kahit na naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema at sinasabing hindi sila nag-issue ng TRO, hindi pa rin ako sang-ayon doon sa ruling na yon sapagkat talagang merong nanganganib at panganib sa kalayaan, yung liberty ng kapwa natin Pilipino. Set aside the person, set aside the personality involved. Huwag niyong tingnan si Senador Bato na Senador Bato. Tingnan ninyo na ito yung maaaring maging pangalawang Pilipino na pakikialaman ng banyagang tribunal o foreign tribunal at ilalagak dyan sa selda ng mga banyaga sa dahig. Huwag natin itong pahintulutan at dapat naman, marapat naman, nag-issue sana ng TRO ang Korte Suprema dahil masyadong naging judicially evasive yung naging ruling, if I may critic it, yung naging ruling dyan sa pag-deny ng TRO. Wala daw kasalukuyang danger o peligro na nagaganap kung bakit dapat sila mag-issue ng TRO, being an extraordinary writ at gagamitin mo lamang in extremely necessary case or cases. Itong banta, yung pangingialam ng banyagang tribunal kagaya ng ICC, hindi pa ba malinaw na bantayan sa kapwa natin Pilipino? Hindi pa ba pag-asulto yan? Hindi pa ba ito assault on our sovereignty? Hindi ba yan pagtapak, pagyurak, pambababoy sa ating saligang batas? And I agree, again, with the dissenting opinion of two justices, si Justice Hernando at si Justice Ami Lazaro Javier, sorry, lagi ko nagpapalit. Si Justice Ami, yung kanyang desisyon na talagang linalabag nito yung malinaw na ipinag-uutos ng ating saligang batas na dapat dumaan sa local court process, local judicial process, yung pag-i-issue ng warrant. So, sinimulan kay Bato, sinigundahan itong paglabas ng kaso agad-agad laban kay Jinggoy Estrada, sinong kasunod na arestuhin? Senador Dante Marcoleta? Sinong kasunod? Si Senador Joel Villanueva? Sino pang kasunod? Si Senador Chis Escudero? At kasali rin ba si Senador Mark Villar? Ito yung dapat nating bantayan. Kanya suportahan natin yung ating Patriot 13 sa Senado para naman hindi sila mahinaan ng loob. But again, ulitin ko lang yung naging pahayag. Naging matapang, naging maisog na pahayag ni Senador Jinggoy Estrada na yung kanyang kasong plunder, naranin niya, at malamang baka bukas or sa Lunes ilalabas na ang kanyang warrant. Ang sabi niya, so be it. But he will exhaust together with his legal team all legal avenues, all legal remedies para mapatunayan na hindi dapat siya masampahan ng kasong plunder at mabigyan
at mabiyaan sana ng positibong aksyon ng Sandigan Bayan at bigyan siya ng bail o piyansa bilang kanyang karapatan dahil hindi pa naman siya convicted at meron siyang presumption of innocence. Malinaw dito. Ngayon, inuna yung pagpapahina sa ating Senado, pag-atake sa ating mga senador. Tanong, nasaan na yung kaso laban kay Martin Romualdez? Ito dapat yung pinupuna din nating lahat. Nasaan na yung kaso laban kay Martin Romualdez? Nasaan na yung kaso laban kay Traigib Olaybar? Babalik-balikan natin ito sapagkat naging masyadong selective prosecution na ito eh. In fact, it's no longer a selective, it's no longer a matter of criminal prosecution. Hindi na ito issue ng accountability. Malinaw dito, executive power grab. Malinaw dito, political persecution. Malinaw itong political oppression. Malinaw itong panggigipit sa mga senador, panggigipit sa Senado, at panggigipit sa lahat ng kritiko na pumupuna dito sa undemocratic, exploitative, and opportunistic way of governance and public administration, if you may call it public administration, na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Nasaan yung kaso laban kay Martin Romualdez? Nasaan yung kaso laban kay Yusek Traigib Olaybar? Nasaan yung kaso laban kay Yusek Adrian Bersamin? Nasaan yung kaso laban kay Secretary Mina Pangandaman, yung dating kalihim ng BBM? At nasaan yung kaso laban kay Senadora at ngayon Mayora Nancy Binay? Tayo'y nagtatanong sapagkat hindi lamang ito basta pinag-uusapan, ito ay base sa naging testimonya ng kanilang star witness. Ito na naman, star witness, si Robert Bernardo. Si Robert Bernardo, hindi dapat yan tinanggap sa Witness Protection Program sapagkat maaring hindi siya yung most guilty, pero hindi rin siya ang pinaka-inosente. Pagka sinabi ninyong si Robert Bernardo ang pinaka-inosente, lahat tayo. Ano tayo? Kung si Robert Bernardo ang tingin ng kasalukuyang administrasyon ng pinaka-inosente, walang mangyayari sa prosecution ng kasong, yung mga kasong isinampa. Paano naging pinaka-inosente itong si Robert Bernardo? Siya yung nasa sentro ng malawakang korupsyon sa flood control projects at flood control funds. Nasaan na, anong estado na yung ipinangako niyang isosoli niyang 1 billion pesos? Naisoli na ba yung 1 billion? Bahagi kasi yung 1 billion na undertaking niyang isosoli, yun ang kanyang naging undertaking para siya'y tanggapin at makipagpirmahan ang pamahalaan at maging bahagi siya ng Witness Protection Program. So nasaan yung 1 billion? Naisoli na ba? Kanino? Nasaan? Meron bang pruweba? Meron bang resibo? Bumalik ba yan sa ating National Treasury? Nasaan yung 1 billion? Dahil kung hindi pa niya na ibabalik yung 1 billion, it should have been discharged na matagal na panahon na. Dapat yan ay i-disqualify na at hindi na napapabilang sa Witness Protection Program. Bakit? Yung sinabi niyang magsosoli siya ng 1 billion, yun ay pag-amin na siya'y guilty ng plunder o malversation o pagnanakaw, pandarambong. Bakit ka magsosoli ng 1 billion kung hindi mo ito ninakaw? Kung sarili mong pera yan, at hindi naman pwedeng sarili niyang pera yung 1 billion, bakit mo ibibigay sa pamahalaan? Malinaw yan. Yan ay malinaw na pag-amin. Bakit siya nandyan sa Witness Protection Program? Bakit natin kini-question na siya nasa Witness Protection Program? Mga kababayan, magsosoli siya ng 1 billion pesos. Ibig sabihin, nagnakaw siya ng 1 billion pesos o mahigit. Ngayon, pinasok mo sa Witness Protection Program. Ninakawan na tayo, bantay sarado pa siya ng pamahalaan. May security siya round the clock, 24/7. Meron siyang safe house, pagkain, lahat ng luwag nasa sa kanya.
ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Nakikita natin yan, parang yung PhilHealth funds din yan. Nag-utos ang Korte Suprema sa Executive Department, ibalik ninyo yung 60 billion pesos sa pera ng mamamayang Pilipino. Sabi nila, yes, ibabalik namin, magko-comply kami, nag-comply na kami. Saan kinuha? Sa buwis din natin. Hindi ba't lantaran na ito'y pag masyadong minamaliit ang kamulatan at kaalaman nating mga Pilipino? Si Robert Bernardo should be discharged and taken out of the Witness Protection Program for his failure to complete his undertaking to restore 1 billion pesos. Nasaan yung 1 billion pesos? Ano na estado niyan? Kailan siya nagsole? Magkakanong sinole? In ilan tranches? Nasa ng pruweba? Ito ba'y pumasok na sa ating National Treasury? Ito yung mga katanungan na dapat munang sagutin at gawing klaro bago bigyang masyadong gospel truth na akala mo santo ang salita nitong si Robert Bernardo. Kaya natin tinatanong, nasaan na yung kaso kay Martin Romualdez, kay Yusek Traigib Olaybar, kay Secretary Mina Pangandaman, kay Yusek Adrian Bersamin, at kay Senador Nancy Binay. Balik natin, gamitin natin, ito pa rin affidavit ni Robert Bernardo. Nandito lahat. Nakulong na nila si dating Senador Ramon Bong Revilla, di ba? At dahil din sa affidavit nitong si Yusek Robert Bernardo. Kanina, grabe ang mga mainstream media. Wala na tayong aasahan. Dito na po kayo sa ating pahina. Maraming salamat sa ating 2,000 live viewers dito sa aking Magic Eye. Salamat po. Patuloy po kayong tumangkilik at ang aking pong munting hiling, pakiusap, mag-share po kayo, i-share po ninyo ang ating podcast, ang ating live podcast. Tayo po yung naka-shadow ban, yung nasa YouTube. Patuloy po sana kayong mag-like, mag-share, mag-react, mag-comment at mag-subscribe. Yung nasa Facebook, patuloy po sana kayo na mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po nun at mag-follow. Yung kay Cheese Escudero, kay Senador Cheese, siya raw po ay iniimbestigahan sa kasong plunder. Hindi ho kami nag-uusap ni Senador Cheese. May abogado po itong si Senador Cheese at abogado rin ito. Pero ang kanilang ginagamit dito ay yung affidavit ni Robert Bernardo, yung ipinakita sa Senado. Ano ba linalaman? Ulitin ko lang, i-refresh ko dahil nakikita natin malinaw na executive power grab ito. Ulit, ano ba yung executive power grab? When the leader of the executive branch, in this case si Bongbong Marcos, unilaterally bypasses, weakens, or eliminates the constitutional and institutional checks and balances. Wala nang checks and balance, sinasagasaan na niyan. Or for the reason that he wants power to be consolidated. Yung authority nasa kanya na lahat. Sasagasaan niya ang hudikatura, sasagasaan niya ang legislatura. At yan nga, nakikita natin yung pamumuno, makikita natin yan, very evident na wala siyang pakialam. He is undermining the constitutional and democratic guardrails. Sasagasaan niya yan, babaliwalain niya yan. And the employment of the undemocratic, of the exploitative and opportunistic methods para lamang manatili sa kapangyarihan. Dahil pilit nilang minamaniobra ang numero sa Senado. Kaya ang mga nandyan, parahan nila, Senador Dante Marcoleta, maaring si Senador Joel Villanueva, Senador Cheese Escudero, at maaring si Senador Mark Villar. Iba pa yung kaso ni Senador Bato de la Rosa. May nagbabanta din na may ICC warrant din daw si Senador Bongo. So makikita natin, it's really an assault sa Senado bilang institusyon at sa mga senador. Dahil nga merong nakasalukuyang nagaganap na executive power grab. Busy ang Malacanang sa pagmamaniobra ng kanilang hanay diyan sa Senado. Nais nila rin makontrol ang Senado. Bakit? Sa dalawang kadahilanan. Nagmamadali sila. They want to ensure that Vice President Inday Sara Duterte will be politically eliminated even before she can file
her certificate of candidacy for president. Malinaw yan. They want to ensure, nais nilang siguruhin that VP Inday Sara Duterte will be politically dead even before she can file her certificate of candidacy. Number one, yan ang number one kung bakit nila pilit na minamaniobra at makuha muli ang mayorya diyan sa Senado. Gamit yung huwad na impeachment, articles of impeachment. Yan ang nais nilang gawin to ensure that Inday Sara will be politically eliminated, will be politically disqualified, will be politically dead even before she can file her certificate of candidacy. Second reason why there is an executive power grab, because they want to stop by all costs, by any means, the resumption of the flood control corruption investigation. These are the two primary reasons why there is an ongoing executive power grab. Wala na silang pakialam sa democratic process. Wala na silang pakialam sa ating saligang batas. At wala na silang pakialam sa check and balance. Wala sa kanila yan. Kinakailangan maisakatuparan itong nagaganap na executive power grab. Ulitin ko, dahil